serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Dubako na tayo sa ating mga pangunahing balita. Umaasa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magkakaroon ng matagumpay na ugnayan ang Pilipinas sa Emirates Nuclear Energy Corporation o ENEC. Sa gitna ito ng pagsisikap ng Pilipinas na makatuklas sa paggamit ng nuclear energy para sa paglikha ng enerhiya. Nakapulong ni Pangulong Marcos ang chairman at Chief Executive Officer ng ENEC na si Mohammed Al-Hamadi sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na hindi titigil ang kanyang administrasyon sa paghanap ng mga makabagong paraan para matiyak ang kinabukasang may malinis at matatag sa solusyon sa enerhiya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. 20% na premium maaring idagdag sa sweldo ng mga contract of service at job orders ng mga kawani ng pamahalaan. Ito ang pahayag ng Department of Budget and Management o DBM matapos aprubahan ang implementing rules para sa bagong salary standardization law na nagsasaad ng dagdag sweldo ng mga permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Tiniyak ng Department of Budget and Management na maaari ding makatanggap ng dagdag na sweldo ang mga contract of service at job orders ng mga kawani ng pamahalaan
pamahalaan. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, maaaring itaas ng hanggang 20% ang premium salary ng mga COS at JO base sa isinasaad ng Civil Service Law. Ang pagtitiyak na ito ay kalinsabay ng inaprubahan na implementing rules para sa bagong salary standardization law na nagsasaad ng dagdag na sweldo ng mga permanent employees. Sabi niya, hindi lamang mga permanenteng empleyado ng gobyerno ang makatatanggap ng dagdag na sweldo dahil kaagapay din ang mga COS at JOs sa pagbibigay ng tama at mahusay na serbisyo sa taong bayan. Inanunsyo ni Pangandaman na naaprubahan na ang IRR ng bagong salary standardization law at ilalathala na ito sa mga pahayagan. Pagkatapos na mailathala ay mayroong 15 araw ang mga ahensya ng gobyerno para simulan na ang pagpapatupad ng dagdag sweldo sa mga kawani ng gobyerno. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Naniniwala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na hindi na magkakaroon ng pagpupuslit ng mga African Swine Fever o ASF infected na mga baboy. Sa panayam sa kalihim sa Kamara, sinabi ni Laurel na isa itong dahilan kung bakit tinaasan ang indemnification sa culling o pagpatay ng ASF infected na baboy. Ayon kay Laurel, napaulat na kahit may sakit ang baboy ay ipinupuslit dahil sa 5,000 piso lamang anya ang naibibigay bawat baboy na kailangang katayin. Dahil dito tinaasan ang halaga ng indemnification depende sa laki ng baboy. Ang biik ay 4,000 piso, 8,000 piso para sa medium-sized at para sa malalaki ay 12,000 piso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel binigyang diin ang kahalagahan ng sapat na pondo para sa sektor ng agrikultura. Ito ang naging pahayag ni Laurel sa pagharap sa House Committee on Appropriations para depensahan sa unang pagkakataon ang panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa taong 2025. Sa kanyang pambungad na mensahe, binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan na mapaglaanan ng sapat na pondo ang sektor ng agrikultura. Sa nakalipas na 3 dekada, naharap sa patuloy na hamon ng mababang produksyon at competitiveness ang agri-fisheries sector. Dahil dito, importante anya na mamuhunan sa agrikultura upang makamit ang masaganang bagong Pilipinas. Dagdag ng kalihim, ang dagdag na suporta sa agri-fisheries sector ay tutugon sa food insecurity at malnutrition. Kabuang 200.2 bilyong piso ang panukalang budget ng DA sa 2025, mas mababa sa orihinal na proposal ng ahensya na 518.8 bilyong piso. Gayunman, tiniyak ni Laurel na ang pondong ito ay maingat na binuo na nakaangkla sa pamamahala, reforma at polisiya ng Administrasyong Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga nalalabi pang deliverables sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, tiniyak na tutuparin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang pagtiyak ay ginawa ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. kasabay ng pagbibigay diin ng commitment ni Pangulong Marcos sa Bangsamoro Peace Process. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. na tutuparin ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng nalalabing deliverables sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ang pagtiyak ay ginawa ni Galvez sa kanyang mensahe sa symposium sa Japan na inorganisa ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng paglagda sa CAB. Dito ibinigyang diin ng kalihim ang commitment ng Pangulong Marcos sa Bangsamoro Peace Process. Ang administrasyong
Marcos anyang nagbigay ng extension sa Bangsamoro Transition Authority at suportang pinansyal kabilang ang block grants na aabot sa kabuuang 400 bilyong piso at Special Development Fund na 25 bilyong piso para sa socio-economic program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipinabot naman ni Secretary Galvez ang pasasalamat ng buong pamahalaan ng Pilipinas sa gobyerno ng Japan at sa JICA sa kanilang ibinigay na buong suporta sa Bangsamoro Peace Process. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pagbasura ng Court of Appeals sa mga petisyon laban sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Assistant Director General of the National Security Council, malaking patunay ang desisyon na walang anumang ginawa o sinabi ang pamahalaan upang pagbantaan ang buhay, kalayaan at seguridad ng mga ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Ikinalugod ng pamahalaan ang pagbasura ng Court of Appeal sa petition for writ of amparo laban sa NTF-ELCAC, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kung matatandaan noong 2023, iprinesenta sa isang press conference sila Jonile Castro at Jed Tamano, makaraang sumuko ang mga ito sa mga otoridad. Gayunpaman sa mismong press conference, binaliktad ng mga ito ang kanilang pahayag at sinabi na dinukot umano sila ng Philippine Army. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni ADG Jonathan Malaya na malaking patunay lamang ang desisyon ng Court of Appeals na walang anumang ginawa o sinabi ang pamahalaan upang pagbantaan ang buhay, kalayaan at seguridad ng mga ito. Sabi ng opisyal, malinaw na walang kinalaman ng gobyerno sa umano'y forced disappearance ng mga ito. Very clear ang desisyon ng Supreme Court na walang kinalaman ang pamahalaan or ang NTF-ELCAC sa alleged abduction nila. Walang tinasabing evidence of state participation. So yung sinasabi na merong kinalaman ng pamahalaan sa kanilang abduction or alleged forced disappearance, ito po ay kasinungalingan lamang. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Plano ng Pilipinas na maghain ng panibagong protesta laban sa China. Ito ay matapos magpakawala ang People's Liberation Army Air Force ng flares ng fighter jet ng laban sa isang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc noong Agosto 8. Una nang kinundena ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang insidente. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ikinagulat niya ang nangyari ngayong nangyaring bumababa na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos ang bilateral consultation mechanism ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binayarang utang ng Pilipinas umakyat ng 30% sa unang bahagi ng taon. Ang nabayarang utang ng gobyerno ay mula sa pagitan ng mga buwan ng Enero hanggang Hunyo ng 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Umakyat sa 1.28 trillion pesos ang nabayarang utang ng gobyerno mula January to June 2024. Ayon sa Bureau of Treasury, ang debt payment ay nasa 1.283 trillion pesos, mas mataas ng 35% mula sa 907 billion pesos sa parehas na buwan noong 2023. Ito ay 67% na ng nakaprogramang debt payment na nagkakalaga ng 191 trillion pesos para ngayong taon. Ang nabayarang utang ay para sa amortization ng debt payment na nagkakalaga ng 757.43 billion pesos habang nasa 148.13 billion pesos naman sa utang panglabas. Tinatayang nasa 486 billion pesos ang interest payment ng mga utang kasama na ang treasury bonds and bills. Sa ngayon, nasa 15.48 trillion pesos ang utang ng Pilipinas habang ang debt to GDP ratio para sa second quarter ay nasa 60.9%. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Dam protocols sa gitna ng banta ng La Nina, pinatututukan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, napapanahon ng repasuhin ang mga polisiya sa pagpapakawala ng mga dam upang masiguro na hindi ito magpapalala ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nagkasa ng isang interagency conference ng Department of Interior and Local Government o DILG kasamang iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para talakayin ang dam protocols. Ito'y sa gitna ng banta ng La Nina na inaasahang magdadala ng mas marami pang ulan sa bansa. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, napapanahon ng repasuhin ng mga polisiya sa pagpapakawala ng mga dam nang masiguro na hindi ito magpapalala ng baha, lalo sa mga flood-prone area sa Metro Manila, CAR, Regions 1 to 3 at Calabarzon. Isa sa mga ipinuto ng kalihim ang pagpapaigting sa komunikasyon sa pagitan ng dam operator sa mga LGU tuwing may masamang panahon. Anya, kritikal ang koordinasyon upang hindi mauwi sa trahedya ang anumang pagpapakawala sa dam. Kasama pa sa nais palawakin ng kalihim ay ang pagpapalabas ng mga public warning tuwing may dam release at ang listo protocol. Kasunod nito, tiniyak naman ni Secretary Abalos na isa lang ito sa mga hakbang ng pamahalaan bilang paghahanda sa La Nina. Nakatutok na rin anyang pamahalaan ngayon sa flood management at gayon din ang liquid at solid waste management. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mga atletang Pilipino na lumahok sa katatapos na 2024 Summer Olympics sa France, balik Pilipinas na ngayong araw ng Martes. Inaasahang lalapag sa Villamor Air Base ang eroplano ng mga atletang Pilipino ganap na alas 6 ng gabi kung saan sasalubungin ang mga ito ng kanilang pamilya. Mula sa Villamor Air Base, tutuloy ang mga ito sa Malacanang kung saan personal na sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ng unang pamilya. Isang programa ang isasagawa sa ganap na alas 6:45 ng gabi sa Malacanang para sa pagbibigay ng parangal at insentibo sa mga atletang Pilipino na magmumula sa gobyerno sa pangunguna pa rin ni Pangulong Marcos. Samantala sa Miyerkules magsasagawa ng parada ang mga atletang Pilipino na magsisimula sa Aliw Theater sa Pasay City, iikot sa Rojas Boulevard sa paligid ng Luneta patungong Taft Avenue hanggang sa Rizal Memorial Coliseum. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Philippine National Police o PNP tiniyak ang seguridad sa pagbabalik bansa ng mga atletang Pilipino na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ito ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng nakatakdang pagbabalik bansa ng mga nasabing atleta. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Naka-alerto ang Philippine National Police para tiyaking ligtas sa mga atleta sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ito tinura ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod na rin na nakatakdang pagbabalik bansa ng mga nasabing atleta. Ang kay Fajardo may inilatag na security plan ng National Capital Region Police Office o NCRPO para rito. Tiniyak naman ng PNP na may sapat silang mga tauhan para magbigay ng seguridad sa mga atleta, partikular na sa isasagawang parada. Nabatid na mamayang hapon nakatakdang lumupag sa Villamor Air Base ang mga planong sasakyan ng mga atleta at saka sila didiretso sa Palasyo ng Malacanang. Una na nagpaabot ang kanilang pagbati at suporta ang PNP sa mga atleta lumahok sa Olympics. Gayun din ay nakikisa sila sa sambayanan sa pagbibigay ng pugay sa mga ito. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, binisita ang ilang mga negosyo center sa Batac City at Paway, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Bimbisita ti National Economic Development Authority nga indauluan ni Undersecretary Rosemary Edilion kadwa na ti United Nations Development Program Team anang isayanggat ti site visits ken pilot testing activity iti project mapping and assessment of government-funded innovation infrastructures. Inasistiran da DTI Ilocos Norte Provincial Director Ami Galvez ken ni Miss Maria Corazon Rasela. Ti visiting team manipod iti paragkorte si Kulda ken ni Governor Macho Marcos Manotok ken nadanday ti tripnong akaraman ni Small and Medium Enterprise Office Head Elma Gabriel. Naipasingkit iti nag-iget a commitment kan suporta ti NEDA iti inisyatibo ti gobyerno provincial para iti economic development kang runan iti panagnegosyo, turismo ken e-commerce. Kalpasan ti taripnong ket nagturong da iti Mariano Marcos State University ket nabara a sinarabo ni University President ken newly appointed CHED Commissioner Dr. Shirley Agrupis ti grupo ni Yusek Edilion. Binigbig ni Dr. Agrupis nagitulong ti DTI para iti sumagmamano a shared service facility projects anay establisar iti universidad apakirmanan ti SSF for Bioenergy Innovation, Incubation Hub, Co-working Space, ken Product Testing Center, ang mga lalay iti Research and Development ken Academic Advancement dagiti estudyante. Inayon ni Dr. Agrupis at ti SSF for Garlic Processing ken SSF for Farm A Laboratory ken takilatulong kadagiti mannalon ken MSMEs ang makanayon iti food security. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, City of San Fernando, La Union. Nagsagawa ng Filipino Brand of Service Excellence Training para sa tourism-related establishments ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Babayan iti panangidaulo ti Local Economic and Business Development Office na isayangkat ti Filipino Brand of Service Excellence Training para kadagiti na dumadumang establishmento ti siyudad ti San Fernando, La Union ang mainayag iti turismo itay kalabas. Naawis kas guest speaker ni Lori Jane Rosales, Department of Tourism Trained Master Trainer, tapno ibinglay ti FBSE kadagiti training participants apakairamanan dagiti accommodation establishments makinkukwa kan staff ti food parks kenda dumapay at tourism frontliners iti siyudad. Manipod iti ganwa ti Department of Tourism adada may pakita tinay dumduma ken nasayat a kalidad ti serbisyo nga ipapay dagiti mangmangged a Pilipino saan lang nga iti turismo no dipay iti dadumang industriya babayan iti panangpainget kadagiti Filipino core values babayan iti panangusar iti mabuhay gesture manamnam nga dadupay nga FBSE trainings para kadagiti daduma a lokal a sektor iti maiganwa tapno adada a maitandudo ti panggep daytoy a proyekto ti Department of Tourism. Manipod RP Ago Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. First Lady Liza Araneta Marcos ipinagkaloob ang DOH Bagong Pilipinas Mobile Clinic sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Formal naging turnover ni First Lady Luis Araneta Marcos ang symbolic key hankan ng DOH Bagong Pilipinas Mobile Clinic na dakan Governor Ben Ivardoni. Haging dumarang nga seremonya han 455th founding anniversary ng Provincia Cebu, Agosto 5 ha Cebu Provincial Capital. Usan Eastern Samar han 16 nga probinsya Visayas nga nakatagamtamahan mobile facility clinic units. Kaparte han 83 Bagong Pilipinas Mobile Clinic nga pinalitan Marcos administration kanay
Angay panuyo nga mahipadangat ang primary healthcare delivery ug ma-improve it healthcare accessibility han nasod. Ang mobile clinics nga magsisarbi nga mini hospitals ha mga tayaw nga kabaranggayan inkompleto ang ekipahes. Sugad ito ultrasound examination light, reagent refrigerator, binocular microscope ug stethoscope, ophthalmoscope, clinical centrifuge, hematocrit centrifuge, hematology analyzer, handheld electrolyte analyzer ug telemedicine. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, libreng quality management system for digital service delivery training isinagawa ng DICT Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagpasiugda og libreng training ang Department of Information and Communication Technology kung DICT Eastern Visayas. 5 kadlaw ang pagbansay nga gipaygan online niadtong Agosto 5 hangtod 9 di nagtutok sa Quality Management System Standards and Digital Service Delivery. Lakip sa gisgutan ang kabahin sa ICT, Digital Transformation, Quality Management Principles o Governance Standards. Gituki usab ang mag-i-issue sama sa information security, data privacy o cyber security ug ang kamayhinungdanon sa pagbuhat o pagpatuman sa business continuity plan. Ang masaran nga gidisenyo ang mga workshop o training agig pagpalambo sa mga ehekutibo sa gobyerno, mga manager o mga kawani nga nanabigit sa pagsiguro sa kalidad sa pagdumala sa paghatag og serbisyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mga dating rebelde at ilang individual sumailalim sa Training Induction Program ng TESDA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Mukabat ngadto sa 25 ka mga kanhing rebelde o mga membro sa masa ang mipailawom sa Training Induction Program or TIP sa TESDA, pinaagi sa Tulong Trabaho Scholarship Program sa TESDA sa pakipag-alayon sa adlaw Diversified Agri-Farm Corporation nga gipahigayon sa 4th o 3rd Infantry Brigade Camp Bahian sa Malibalay City, Bukidnon. Ang maong training kabahin kini sa pagpreparado sa mga kanhing rebelde sa ilahang pagbalik ngadto sa komunidad apil na usab ang pagtudlo kanila og mga skills alang sa ilahang panginabuhian. Sumala pa ni TESDA Regional Director Rafael Y. Abragar Resican tumong sa mga programa nga matabangan ang mga benepisyaryo sa ilahang kahanas o kebalo aron kung sila mobalik na sa komunidad adunay trabaho o mga oportunidad nga naghulat kanila. Kini nga programa usa ka testamento sa gahom sa pagtinabangay alang sa pag-usab sa kinabuhi sa kanhi mga rebelde ug aron usab sa pagmugna og lig-on ug balungtaron nga komunidad. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Coco. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga National Housing Authority. Pinangunahan ang groundbreaking ceremony para sa bagong housing project sa Zamboanga City sa ilalim ng 4PH program ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa buluhatan sa National Housing Authority kon NHA ang groundbreaking ceremony para sa usa ka housing project sa Sitio Luyahan, Barangay Pasunangka sa lungsod sa Zamboanga. Ilalom kini sa programa sa gobyerno nga pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program.
Kini mao ang sikat High Park residensya nga pagatukuron sa city government-owned nga lote nga adunay 13 ka building ug adunay 179 nga condominium type unit. Ang konstruksyon ni ining housing project pagahimuon sa NHA sulod sa 1,592 ka calendar days. Ang sikat High Park residensya ang ikaduhang 4PH program sa lungsod sa Zamboanga sunod sa Binta residensya sa Barangay Salaan ug pormal nga sugdan human ang pagpirmahanay sa Memorandum of Agreement dungan sa mismong groundbreaking. Ang mismong proyekto na himong posible tungod sa collaborative effort taliwala sa NHA ug kagamahan ng lokal sa Zamboanga alang sa pagpaningkamot nga makahatag og balay para sa mga kabus sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi, Provincial Veterinary Quarantine Checkpoint sa Lanao del Sur ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng livestock at poultry products na ipinapasok sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Mitataro sa Provincial Veterinary Office o PVO Lanao del Sur, so quarantine checkpoint o mga ayam ag poultry products ay sulod sa Marawi ag Lanao del Sur para makatatak na alimpyo ag sakit o mga livestock products. Kabasay Veterinary Dr. Al-Hushin Dumaot as mga livestock ag poultry transport carrier na pagilay ni ran o miya katarotopsiran sa mga karatas lagi do veterinary health certificate ag shipping permit an makatana ad sakit kaawidan o mga ayam ag limpyo sa mga karne ag itlog di papasaan sa padian. Yang kaya vet quarantine checkpoint sa Pawak sa Giaran na aya pagampaganaya quarantine checkpoint sa Lanao del Sur sa kataguang pangkon sa pada entry point sa province lagi Dawao, Pikong ago Kapatagan. Piyakatana Doc Dumaot apanamaran umang gawi sa checkpoint sa Giaran sa Gidmang Buikya pamakain kairan kumadaklataw sa makipagugupasirang gulalan ko kapangungunutan ko checkpoint requirements. Gaya si Johania Yusuf po sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Johania. Yan ang ulat mula sa Marawi. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan naghahanda na para sa Diandi 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nag-andam na ang tibok pwersa sa lokal nga gobyerno sa Iligan uban sa laing-laing ahensya sa gobyerno para sa umaabot nga Diandi Festival karong tuiga 2024. Usa sa mga dakong mahimayon nga tradisyon sa mga Iliganon mao ang pagselebrar sa usa ka bulan nga Diandi Festival sa syudad. Kini nga selebrasyon usa ka pagpasinungog sa kayamanan sa kultura sa tulo ka tribo na nagpuyo sa syudad. Ang Maranao, Higaonon ug Kristiyano. Ang Diandi Festival ginaselebrar matag bulang sa Setyembre matag tuig. Gilauman nga makadani kini og daghang mga turista gikan sa laing-laing lugar sa sulod ug gawa sa probinsya sa Lanao del Norte. Karong buntag usa ka press conference ang gihimo para sa importanteng diskusyon bahin sa fiesta. Kini usab usa ka pamaagi sa lokal nga gobyerno aron ipahibalo sa publiko ang mga posibleng inihandang aktibidad ug programa para sa selebrasyon sa Diandi Festival 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. At yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Mahalaga na maipagpatuloy ang operasyon ng Power Distribution Company na Manila Electric Company o Meralco para lalo pang lumago ang ekonomiya ng bansa. Ito ang binigyang diin ngayon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kasabay ng muling pagtalakay ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang franchise renewal ng Meralco. Ayon kay Rodriguez, isa sa may akda ng isa sa 3 franchise renewal bill, kailangan ng isang maasahan, sapat at epesyenteng electricity service upang magtuloy-tuloy ang takbo ng mga negosyo. Sinang-ayunan din ng mambabatas ang pahayag ng Laban Consumer Incorporated na nagsasabi na ang patuloy na operasyon ng Meralco ay titiyak sa stable na kuryente hindi lamang sa Kalakhang, Maynila, kung hindi pati na rin sa iba pang high-growth areas. Sinabi ng Cagayan de Oro Solon na ang Meralco ang may pinakamalawak na serbisyo sa buong bansa, kaya nga aniya maraming local government units o LGUs ang kumukuha ng serbisyo ng naturang power distributor. Pinuri naman ng LKI ang pagkakaroon ng Meralco ng Competitive Selection Process o CSP na isang paraan para sa isang bukas at hayag na bidding process para sa kapakanan ng mga customer nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang National Irrigation Administration o NIA na tataas pa ang produksyon ng palay sa susunod na taon. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, resulta ito ng pagdami ng irrigation facilities at mga dam sa bansa na makatutulong upang patubigan ang mga taniman ng palay. Inihahalimbawa ni Administrator Guillen ang mga bagong dam na binuksan sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng Western Visayas, Cordillera, Central Luzon at iba pa. Aniya, makatutulong ang pagdami ng mga dam at irrigation canal upang mapalakas ang lokal na industriya ng bigas sa gitna na rin ng marubdob na pagtutulungan ng mga magsasaka at ng pamahalaan. Bukod dito, magagamit na rin ang bagong binuong cropping calendar kung saan ang kasalukuyang 2 cropping season sa NIA irrigated areas ay gagawin ng 3 cropping season. Tinukoy na rin ng NIA Administrator ang ANIA Incorporation o pagpasok at pagsasama sa konsepto ng irigasyon sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan ang Pork Producers Federation of the Philippines sa gobyerno na isailalim na ang buong bansa sa state of calamity o emergency sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Pro-Pork Chairperson at AGAP Party List Representative Nicanor Briones, ang hakbang ay magbibigay daan upang maglaan ang pamahalaan ng calamity funds para sa bakuna kontra ASF. Sinabi ni Briones na kinakailangan ito upang mapigilan ang mga posibleng epekto ng outbreak sa supply at pagtaas sa presyo ng baboy mula Setyembre hanggang Disyembre. Aniya, ang kasalukuyang pondo ng Department of Agriculture o DA para sa ASF vaccines ay hindi sapat dahil 3.5 bilyong piso ang kailangan para sa backyard racers pa lamang. Nalo lang naglaan ang DA ng 350 milyong pisong pondo para sa pagbili ng 600,000 doses ng ASF AVAC live vaccines para sa government-controlled vaccination ito sa 3rd quarter ng taon.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Handa nang ipakita ng delegasyon ng Pilipinas para sa Paralympics ang kanilang galing pagsabak nila sa 2024 Paralympics bago magtapos ang buwan. Binubuo ang Paralympic team ng Pilipinas ng 6 na katao na umalis na patungong Paris para paghandaan ang kanilang laban sa Games na nakatakda simula Agosto 28 hanggang Setyembre 8. Pangungunahan ni veteran swimmer Ernie Gawilan ang 6 na Paralympians kung saan ito na ang kanyang ikatlong sabak sa Paralympics pagkarang sumabak siya sa 2016 at 2020 edisyon sa Rio at Tokyo. Kasama ni Gawilan ang kapwa para-swimmer na si Angel Autumn na sasalang sa 400-meter freestyle at sa 200-meter individual medley. Ang wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ay nagbabalik din para sa kanyang kampanya sa Paralympics pagkatapos ang kanyang impresibong kampanya sa Tokyo Paralympics kung saan nakapagtala siya ng kanyang personal best subalit kinapos lamang na makaakyat ng entablado. Kinumpleto ang Team Philippines na javelin thrower Sandy Asusano, Taekwondo Jin Alain Ganapin at para-archer Agustina Bantilok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magtatapat ang Barangay Ginebra at Rain or Shine sa kauna-unahang out-of-town game ng 49th season ng PBA na gaganapin sa Candon City Arena sa Ilocos Sur itong darating na Agosto 14. Inilabas ng lokal na pamahalaan ng Candon sa kanilang Facebook page ang detalye at presyo ng tickets sa laro. Ang laban sa Governor's Cup ay kasunod ng matanggumpay na unang laro sa bagong Candon City Arena noong Abril 13 kung saan pinangunahan ni Calvin Oftana sa nagawa nitong 37 puntos ang panalo ng TNT kontra NLEX 104-101. Ang unang out-of-town game ay gaganapin 6 na araw pagkatapos ang pagbubukas ng PBA 49th season sa Agosto 18 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Pagkatapos ang laban ng TNT at NLEX nitong nakarang season, ang out-of-town game sa Candon City, tampok ngayon ang pinakasikat na koponan ng Ginebra na kasama si head coach Tim Cone, Justin Brownlee, dating PBA Most Valuable Player Scottie Thompson at rookie RJ Abarientos. Samantala, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang schedule ng liga sa unang buwan ng Season 49 ay gagawing 6 na araw kada linggo para bigyan daan ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa second window ng Asia Cup Qualifiers at ang partisipasyon ng San Miguel at Meralco sa second home and away season ng East Asia Super League o EASL. Ibig sabihin, ang mga laro ay gaganapin mula Martes hanggang Linggo kung saan ang Lunes ay ang kaisa-isang araw ng pahinga. 2 laro pa rin ang tampok kada araw na magsisimula alas 5 ng hapon habang ang main game ay sa alas 7:30 ng gabi. Magbabalik sa normal ang schedule pagkatapos ng playoffs kung saan ang mga laro ay gaganapin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipapakita ng Alas Pilipinas men's team ang kanilang kakayahan sa ilalim ng bagong head coach sa pagsabak ng Nationals sa unang leg ng 2024 CV League na magsisilbing host ang bansa itong darating na Biyernes. Sasabak ang men's national team sa ilalim ni Italian coach Angiolino Frigoni sa unang pagkakataon na magsisimula sa Agosto 16 sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Unang makakatapat ng alas ang Vietnam sa Biyernes alas 6 ng gabi bago makabanggaan ang two-time defending champion Indonesia sa Sabado sa kaparehong oras. Tatapusin nila ang kanilang kampanya sa torneo sa Linggo laban sa Thailand. Ayon kay Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara, ang torneo ay isang oportunidad para ipakita ng national squad ang kanilang kakayahan laban sa magagaling na koponan sa Southeast Asia region. Malaking tulong din ito para sa preparasyon ng Pilipinas sa pag-host ng FIVB Men's Volleyball World Championship sa susunod na taon. Manguna para sa 14-man team ng 78 o 70 anyos na si Frigoni ay sina outside hitter Brian Bagunas, middle blocker Kim Malabunga at setter Joshua Retamar. At bumubuo din ng team sina Josh Ibanez, Vince Patrick Lorenzo, Jade Lex Disquitado, Noel Compton, Gabriel Casanya, Renzmel Tagibolos, Leo Orjales, Jeng Gerard Diao, Lloyd Josafat, Louis Ramirez at Micaelo Budin. Si team captain Mark Espejo na kakapirma lamang sa Japanese club na Kubota Spears Osaka ay hindi makakasama sa torneo. Huli siya naglaro para sa Nationals sa 2024 AVC Challenge Cup sa Bahrain nitong Hunyo. Samantala, kasama sa staff ni Coach Frigoni ay sina Dante Alinsinurin, Mateo Antonucci, Oji Mamon, trainer Dexter Clamor, physiotherapist Yuichi Akaba at team manager Jerome Guhit. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, nagbabalik si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Mariing itinanggi ng GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz na may katotohanan ang reklamong sexual harassment sa kanila ng GMA Sparkle artist na si Sandro Mulak. Nitong Lunes, Agosto 12, dumalo sina Nones at Cruz sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Makaraan silang padalhan ng subpoena nang hindi sila dumalo sa unang pagdinig noong Biyernes, Agosto 10. Paliwanag ng dalawa, hindi sila umiiwas sa investigasyon. Dahil daw sa takot na mahusgahan agad, ay minarapat nilang hindi dumalo sa unang pagdinig. Bagay na hiningi nila ng paumanhin nang humarap sila sa komite at basahin ang inihanda nilang statement matapos nilang sumumpang magsasabi ng katotohanan. Pahayag ni Nones, quote and unquote, "Bago po ang lahat, gusto po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa unang pagdinig.
Inaamin po namin na natakot po kaming masubject sa media circus at premature trial. Gayon din po, natakot din kami na malabag namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong iyon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI ay kahit ang alegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaaring ilabas dahil subject pa rin ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI ay hindi pa ebidensya hanggat hindi pa napapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinatatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating chairman na si Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang nating senador na si Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Samantala, inanunsyo naman ng aktor na si Andrew Schimmer na buntis na ang kanyang partner na si Dimp Schimmer. Sa pamagitan ng Facebook nitong Agosto 11, ibinahagi ni Andrew ang larawan ng isang pregnancy test kit kung saan naglalaman ito ng positibong resulta. Ibig sabihin, nagdadalang tao na ang kanyang partner. Caption ng aktor, quote-unquote, "My God, totoo na to. Thank you Lord. Grabeng blessing po nito. We're all super happy, woohoo! Baby boy, let's go!" Sa hiwalay na post, ibinahagi rin ni Dimps ang 3 pregnancy test kits na ginamit upang makumpirma niya ang kanyang pagdadalang tao. Ipinakita niya ito sa kanyang ina. Sabi ni Dimps sa caption, quote-unquote, "Mommy, ayan na ang hiling mo, matutupad na." At sa pagtatapos ng ating segmento, grabe kung pahalagahan ng kapuso daytime drama princess na si Jillian Ward ang kanyang mga fanay at supporters. Naniniwala si Jillian na kung hindi dahil sa mga taong walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa kanya ay wala rin siya ngayon sa kanyang kinalalagyan sa mundo ng show business. Ayon sa tinaguriang star of the new gen, bata pa lamang siya ay talagang minahal at pinahalagahan na niya ang kanyang trabaho, pati na ang kanyang mga supporter at social media followers. Kwento ng dalaga sa panayam sa kanya ng King of Talk na si Boy Abunda, 3 taong gulang pa lamang siya, ay nahihilig na siya sa aktingan. Noong bumida siya sa kanyang acting debut series na Trudy's Liit sa GMA7, inamin niyang parang naglalaro lamang siya sa taping habang nagtatrabaho at enjoy naman siya sa ginagawa niya. Sabi pa nga ni Jillian, isa raw ang kanyang nanay na si Jennifer Ward sa mga naging inspirasyon niya sa pagpasok sa show business. Ito ang naging daan para abutin ang mga pangarap ng pinakamamahal na ina. Pahayag ni Jillian, quote-unquote, "Kasi gusto ko pong parang makontinue yung buhay ng mother ko na hindi niya na-experience, kumbaga, kunwari gusto niyang maging doktor, parang ang role ko, doktor ako. At syempre, inspirasyon din niya ang kanyang fans." Sabi nga ni Jillian, quote-unquote, "Actually, ang life goal ko kasi, Tito Boy, more than yung achievements, is maging parang light sa buhay ng ibang tao. Yung kapag magkaibigan kami, somehow magiging light ako sa buhay nila na pag may problema sila, parang I'm just here and nagsishare ako ng good energy sa kanila." Grabe raw ang ligayang nararamdaman niya kapag nakakasama ang kanyang supporters at talagang tinitreasure niya ang mga natatanggap na regalo mula sa mga fans, kabilang na riyan ang kinakalawang na ngayong singsing na ibinigay sa kanya. Ang wish ni Jillian, sana raw ay magtagal siya ng mahabang panahon sa entertainment industry tulad ng ultimate idol niyang movie icon na si Miss Gloria Romero. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo at Balitang Artista kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.